So, what's up mga ka-aquatic? So, for today's video ay mag-unbox tayo ng ating in-order sa Shopee at magpapakain tayo ng mga isda. So, let's go! So, ito yung i-unbox natin. So, kung nagtatanong kayo kung ano yung in-order ko, ang in-order ko mga ka-aquatics is yung pagkain ng ating mga alagang isda. So, ito. So, nabuksan ko na siya kasi tiningnan ko kung okay yung binili kong pagkain ng mga isda. So, ito. So, unang bubuksan natin ito. Kasi dalawa yung in-order ko, guys. Kalahating kilo ng pagkain ng isda. So, ayan. So, ito yung pinapakain ko sa mga gapi or sa ating mga plating maliliit. So, ito. Ito yung PO1. So, ayan. PO1. So, okay na okay ito ipakain sa ating mga alagang isda. Lalong-lalo na sa mga maliliit pa or mga juvie size na mga platy, mollies, swordtails, at iba't ibang isda pa. So, ito yung papakain ko sa mga platy natin tsaka sa mga swordtail. So, meron kasi ako nabiling para sa mga gapi. So, ito, papakita ko, guys. So, ito yung unang dumating sa akin. Ito yung para sa mga gapi ko. Ito yung pinapakain ko. So, ayan. Max Flow. Ayan, Max Flow. So, nabibili to sa Shopee, Lazada. So, ayan. So, konti na lang yung pakain ko sa mga gapi. So, ayan. Max Flow. Tsaka, PO1 naman para sa mga platy tsaka swordtails. So, mamaya is papakainin natin yung mga alagang isda natin. So, ito naman yung sunod na i-unbox natin. So, ito. So, okay naman yung package niya. So, naka-bubble wrap at wala namang damage or mga butas-butas. So, yun. Napaka-solid. So, salamat sa nabilihan ko. So, ito naman yung PO2. Ayan. So, ito naman yung ipapakain ko sa malalaki ng isda gaya ng pako. Yan. Tsaka yung mga breeder na natin na mollies tsaka platies. So, ito kasi yung sa mga juvie size natin. Ito yung papakain natin. So, ito naman sa mga malalaki, guys, ng hammerhead, pako, yun na yun ang sabi ko. Yun. So, okay naman yung package niya, yung pinaglagyan ng pagkain ng isda. So, napaka-solid naman yung pagkakapak. So, ayan. Ito na yung ating stock na pakain sa ating mga alagang isda. So, yun. So, magpapakain tayo ng ating mga isda, guys. So, ayan mga aquatic. So, mapapansin nyo, iba naman yung ating pinaglagyan ng mga tanks natin. So, ayun, mapapansin nyo, meron mga speaker. So, galing to sa isang kwarto. So, yung ditong kwarto nila Papa. So, sabi niya kasi, hindi niya na daw to gagamitin na kaya pinaglagyan ko na lang ng mga beta tanks natin. Tsaka yung mga 5 gallon, yan, 7 gallons. So, yun. Para hindi naman sayang yung itong cabinet na to. So, mapapansin nyo, yung mga laman-laman pa yan. So, nagpapakain na tayo ng isda. So, ito yung PO2. So, dito ko linagay. Pero, hindi ko binuhos lahat. Nagtira ko kasi baka maubos to. Kaya, pag naubos, refill naman ulit ako. Tapos ito naman yung PO2 natin, ay PO1. So PO2 saka PO1. So ang ipapakain natin dito sa Dinos natin is PO1. So ayan yung mga available na danyo natin except dun sa ating breeder na blue, na zebra blue.
Ayan, kung sino yung may mga gustong bumili ng danyos, so PM nyo na lang ako or comment kayo sa comment section. So pakain na tayo ng isda natin. So ayan, PO1. So okay yung ano niya, texture niya, hindi gaya nung last time na binili kong PO1. Yung amoy niya is okay lang. Yung sa ibang ano kasi, yung sa isang binili ko, iba yung amoy, parang sira na. So ayan. So dito naman tayo sa mga danyos natin. So ayan, meron akong inacclimate ditong cal na ABT. So ayan, kung sino yung ano dito, unang bumili ng danyos, so meron siyang free na cal na gapi. So yung mga cal kasing gapi dito, tapos yung mga chops, hindi ko na binibenta. So pinamimigay ko na lang sa mga bata. Yung flower horn natin dito mga ka-aquatics is may sakit. So meron siya ng white spot. So nandyan sa ano, hindi makita. Kaya continue akong nagpapalit ng tubig ng 25 to 50%. Water change ako dyan. Kasi yun nga, nagka white spot yung ating flower horn na si Bogart. So ayan, so hindi makita sa camera, ayun sa gilid. So grabe yung mga white spot na nasa katawan niya. So di ko lang alam kung mabubuhay pa yan ng 50%. So sana mabuhay. Kung hindi mabuhay is paglalagyan natin to ng 2 pako. So meron pa akong 2 monster fish doon sa baba, doon sa ating isang backyard. So hindi ko pa nahuhuli. So once na mamatay to is papalitan na lang natin. So dito naman tayo sa ating mga fry. So ang pinapakain ko dito sa mga fry natin is itong fry booster. Minsan naman yung ating mga live foods. Ayan, konti lang. So nagpapakain ako dito sa ating mga fry 5 times a day. So yan, para naman ma-boost yung nila paglaki. Kaya hindi nababansot yung ating mga fry ng gapi. So dito yung fry ng natin, ng betta fish. So ita-transfer ko to sa susunod. So maghahanap muna ako ng mga paglalagyan nito. So yun yung mga bettas natin. Syempre ito yung pinapakain ko sa ating mga betta. So hindi ako nagpapakain ng PO1 dito sa ating mga betta kasi based on my observation, pag pinapakain ko sila ng PO1, parang lumiliit yung nila katawan. So ayan. So pagkatapos natin to pakainin guys is tatanggalin natin yung mga takip nito or nakaarang para naman mag-fair sila at madaling tumae. So ayan. So kahapon nagbigay ako dyan ng mga live foods gaya ng kitikiti tsaka dap niya. So ito naman yung ating napabuhay na mga fry. So ayan, so meron ako ditong na-select na 2 na maganda. So ayan, so AOC tsaka ito, hindi ko pa alam yung strain nito kasi baguhan lang ako sa pagbe-breed ng mga betta fish. So mag-stop muna ako mag-breed ng betta fish kasi nahihirapan ako at magbe-breed ulit ako ng mga guppies. Kaya nagko-collect ako ng iba't ibang strain. So doon naman tayo mga ka-aquatic sa kabila. So dito naman tayo magpapakain sa ating mini backyard. So ayan, mapapansin nyo is umuulan. So kapag umuulan kasi mga ka-aquatics is konti lang ako nagpapakain sa ating mga isda. Once na mainit yung panahon, tsaka akong madaming pinapakain sa mga isda natin. Para naman mabilis yung pag-digest nila ng pagkain.
Pag mawalan kasi is napakabagal mag-digest ng pagkain nila. So ayan, so magpapakain na tayo ng ating mga gapi tsaka iba't ibang isda na nandito. So ang ipapakain ko sa mga gapi ko, mga ka-aquatics, so nabubulol pa ako. So ayan na, Max Flow. So Max Flow baka naman. So ayan, so papakain natin to dito sa ating mga ABT. So meron ditong balloon molly tsaka yung natin, assorted na molly or long body. So ayan. So yan, mapapansin nyo is napakatakaw nila. So hindi gaya last time na kunti lang sila kumain. So sa tingin ko parang ayaw nila nung isang PO1 na binigay ko sa kanila. So nandito is yung EBM natin, EBM na sa akin. EBM ng mga juvie size. Ayan. Tapos yung mga beta natin dito is napakain ko na kanina. So ayan. So pasilip muna natin. So dito naman tayo sa ating mga platy tsaka mga beta na fry. So papakain ko dito tong Max Flow natin. Kasi maganda to ipakain sa natin, mga gapi. Tsaka dyan na sa mga balloon mollies. Shout out yung mga batang naliligo sa ulan. Ayan, konti lang para mabilis yung pag-digest ng pagkain sa kanila. So dito naman tayo sa ating may binibreed na mga gapi. Ayan. So yung mga nandito is anong tawag dito? HB Blue, Koi Gapi, tsaka yung kinocross ko ngayon na secret muna, tsaka yung HBW natin, tsaka YKC yung dun sa kabila. So bala ko sanang bumili ng full gold, kaso magagalit na naman si Mrs. kasi magsasayang na naman ako ng pera. So ayan, pinagbawalan kasi akong bumili ng isda. So ayan. Dito is may mga white spot yung nandito natin, kaya naglagay ako ng maraming asin para naman mapatay yung parasite na nandyan. So nakukuha kasi yan nila sa bago-bago na panahon. So yun, tapos tayo magpakain dito. So bago ko tapusin yung video mga ka-aquatics, meron akong good news. So kung sino yung unang pumunta dito sa ating backyard is bibigyan ko ng isang betta fish na female. So yun, so paunahan na lang kayo mga ka-aquatics, and kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel is mag-subscribe na kayo para updated naman kayo sa aking linalabas na mga videos or content about sa ating mga isda at dito sa ating backyard. So yun, dito ko na lang tatapusin yung video guys, and shout out sa ating mga solid viewers, supporters, and sa ating commentors, and goodbye.